Please like and subscribe. Salamat. At ito na nga, nagsimula ang chapter na ito kung saan unang beses na nakita ni Scheherazade si Julian. Kaya napatanong ito sa sarili kung sino ito at ano ang ginagawa nito kung bakit siya nakaupo at bakit parang malungkot ito. Dagdag pa ni Scheherazade na mukhang mahina ang taong ito, na inihalin tulad pa niya sa isang kuneho at sinabi na parang nawawalan na ng pag-asa. Pero biglang nagbago yung facial expression ni Julian. Kaya naman pala ito nakaupo dahil sa may malaking bato na nakaharang sa kanilang dadaanan na ginagawan pa ng paraan ng mga kasama nito para alisin. Kaya naman dito ay tumayo si Julian para tumulong. Pero sinabi ng kasama nito na wag na siya tumulong dahil marurumihan lang ang damit nito. Pero sinabi ni Julian na, minsan kung ano pa ang maduming trabaho ay siya pa ang pinakaimportante at tapat na trabaho. Isa pa hindi ko pwede hayaan na kayo lang ang magtatrabaho para lang sa akin. Pero sinabi ng lalaki na, trabaho namin ang ihatid ang bawat estudyante ng maayos sa kanilang mga bayan. Kaya maupo ka na lang muna Master Julian at kami na ang bahala dito. Pero may katigasan din ng ulo si Julian at naghubad ito ng kanyang damit, tila nagulat naman ang kasama nito nang makita ang katawan ni Julian. Si Scheherazade naman ay na-imagine ang kuneho na may muscle. At dito ay makikita na pinagtutulungan na nila para maitulak ang bato na nakaharang. Habang pinagmamasdan ni Scheherazade ay naisip nito na baka ito yung sinasabi nila na kapatid ni Lloyd na babalik galing sa capital. Ibang-iba daw ito kumpara sa mukhang patatas na si Lloyd. Dahil sa hindi pa rin nila magawang maitulak ang malaking bato na nakaharang ay sinabi ni Julian na basagin na lang nila ito gamit ang pala. Tila nagtataka naman ang mga kasama nito kung bakit pala. Kaya nakangiti na sinabi ni Julian na, oo tama. Dahil walang bagay na hindi mo magagawa gamit ang pala. Pero nagsalita si Scheherazade at sinabi na magandang idea ang naisip ni Julian pero gugugol pa sila ng buong araw bago maalis ang bato. Kaya naman sinabi nito na aalisin niya ang malaking bato na iyon para sa kanila. Tila nabighani naman si Julian sa dalaga. At makikita na sinundan pa niya ito ng tingin. At habang bumubunot nga ito ng espada ay sinabi nito na, ang pagtulong niya sa mga ito ay makakatulong sa pakikipagnegosasyon kay Lloyd. At dito ay mabilis lang nito na hinati-hati ang malaking bato. Makikita na namangha ang mga kasama ni Julian. Dito ay nagpasalamat si Julian at tinanong kung ano ang pangalan nito. Tila mapang-akit na nagpakilala naman si Scheherazade at sinabi na kasalukuyan itong nakastay sa Fronteras Estate. Namula ang pisngi at tila bumilis naman ang tibok ng puso ni Julian. Samantala makikita na naglalakad si Emily nang makasalubong niya si Michael. Binati naman ito ni Emily at sinabi na tila di niya napapansin ang binatang ogre. Pero nilagpasan lang siya ng ogre at hindi pinansin ang sinabi ng dalaga. Pero kaya pala di niya pinansin dahil nung time na kinausap niya ito at tinanong kung mahal nito si Greg. Ay masayang sumagot si Emily na oo. Dahil ito ang most precious person para sa kanya. Balak na sana sabihin ni Michael ang nakita niyang pambababae ni Greg. Pero pinigilan pa rin ito ang kanyang sarili dahil ayaw niyang masaktan ang damdamin ni Emily. Kaya nagpasya na lang ito na umalis, kaya mula noon ay di na ito nagpapakita kay Emily. Samantala makikita si Emily na napapabuntong hininga. Kaya nagtanong si Greg kung ano ang problema nito. Dito ay sinabi ni Emily na, Kuya paano kung ang isang babaeng tao ay na-in-love sa isang warriors na ogre? Iisipin kaya ng mga tao na kakaiba yung babae. Sinabi ni Greg na, huwag kang ang magpatawa. Malamang kapag nalaman yun ng kapamilya ng babae baka balian pa nila ito ng mga binti. Pero napatigil sa pagsasalita si Greg at naalala niya yung panahon na nagalit sa kanya ang ogre nung makita na may kausap itong ibang babae. Kaya makikita na tila nagagalit si Greg. Samantala sa ibang eksena naman ay makikita si Count Arcos na umiiyak dahil sa sobrang saya ng pagkakaroon ng mga amazing na anak. Kaya sinabi ni Lloyd na baka lasing na ito. Habang si Scheherazade naman ay sinabi sa isip na, hindi na nakakapagtaka kung maging masaya ito dahil ang panganay nitong anak ay nagtrabaho sa iba't ibang lugar at ang bunso naman ay isang napakatalinong tao sa buong bansa. Nang biglang maalala niya ang sinasabi sa kanya ng kanyang tatay na si Samarkand na ipakita nito kung ano ang kaya niyang gawin para maging proud ito sa kanya. Kaya tila nalungkot si Scheherazade.
Habang ang mag-aama naman ay masayang nagkukwentuhan sa mga bagay-bagay at mga achievement na nagagawa nila. Na sobrang ikinatutuwa talaga ni Count Arcos at sinabi na, masaya ito na kasama niya ngayon ang dalawa niyang anak. Tila napatigil si Scheherazade at biglang naluha dahil na-miss nito ang kanyang tatay. Kaya bigla itong tumayo at umalis. Dito ay tinanong ni Lloyd kung kailan ito balak makipagnegosasyon ulit sa kanya. Pero sumagot lang si Scheherazade na, kalimutan na ito ni Lloyd, tila nag-aalala naman si Julian para kay Scheherazade. Habang si Lloyd naman ay tinitingnan si Julian at sinabi na parang may kakaiba sa pagtingin nito kay Scheherazade. Makikita na patuloy sa pag-iyak ang dalaga hanggang sa makalabas na ito ng mansyon. At dito ay makikita na pinagmamasdan ni Lloyd ang dalaga mula sa bintana na tila lumalaki ang mata nito. Hanggang sa lumabas na rin si Julian at lumapit para kausapin si Scheherazade. Kaya mas lalo pang lumaki ang mata ni Lloyd at napansin nito na namula ang pisngi ng dalaga. Ano ito? Well, isa itong hindi inaasahan na pangyayari, sabi ni Lloyd sa sarili, na baka sa mukha nito na tila may pinaplano na naman ito. Dito ay tinanong ni Julian kung saan pupunta si Scheherazade. Hindi ka naman aalis, di ba? Sabi ni Julian. Tila napangiti naman ang dalaga at pagkatapos ay sinabi na, gusto lamang nito na maglakad-lakad. Kaya tila nawala na ang pag-aalala ni Julian. Pagkatapos ay tinanong nito kung ano ang laman ng malaking bag ni Scheherazade. Sinabi ng dalaga na, pagkain niya ang laman ng bag na iyon, tila namangha si Julian sa narinig. Pero sinabi niya sa dalaga na hindi maganda kung kakain pa ito ng sobra bago matulog. Kaya namula ang pisngi ng dalaga dahil sa concern na pinapakita sa kanya ni Julian. Sinabi ni Julian na, gayunpaman ay gumaan ang pakiramdam ko. At nakangiti nito na sinabi na akala niya ay di naging maganda ang pakiramdam ni Scheherazade kaya bigla itong nag-alala, makikita na naantig ang damdamin ng dalaga at sinabi na ayos lang siya. At dito ay napapatanong si Scheherazade sa sarili kung dapat ba na magstay pa ito ng mga ilang araw. Samantala si Lloyd naman ay makikita na patuloy pa rin sa panunood sa dalawa. Nang biglang dumating si Javier sa likod nito na ikinagulat naman ni Lloyd, pero sinabi ni Javier na mas nagulat pa ito sa pagmumukha ni Lloyd. Kaya pala pinuntahan ito ni Javier ay dahil oras na daw para kantahan siya nito ng lullaby. Kaya dito ay nagtanong si Javier kung bakit tinitingnan ni Lloyd ang dalawang in love sa isa't isa na parang may pinaplano itong hindi maganda. Ha! Kakalaman ko palang na in love sila sa isa't isa. Matapos ko na makita kung paano sila kumilos, pero ikaw paano mo nasabi na in love sila ng ganun lang kabilis? Kaya dito ay sinabi ni Javier na sa dami na nang naranasan nito sa mga mata pa lang ay alam na nito kung in love ang isang babae. Oh! Saglit lang, hindi mo pa nga pala ito naranasan. Ibig kong sabihin wag ka mawalan ng pag-asa, Master Lloyd, ayos lang yan, sabi ni Javier. Dagdag pa nito na kung nagseselos si Lloyd ay kahit amo niya pa ito ay di niya ito tutulungan kung balak nito na sirain ang love story ni Julian. Kaya tila naasar si Lloyd sa sinabi ni Javier. At tinanong kung bakit ganito ba ang iniisip niya sa kanya. Dahil mali ang iniisip ni Javier at sinabi nito na, tutulungan niya pa si Julian para magbunga ang pag-ibig nito kay Scheherazade, at sinabi na ngayon, siya ay gaganap bilang kupido sa pag-iibigan ng dalawa. At dito ay nasabi ni Lloyd sa sarili na salamat sa mga skill na ibinigay ng messenger sa kanya. Dahil napagtanto nito matapos na makipagkita sa Reyna, ay naramdaman niya ang di magandang plano nito. At sinabi na para makaalis sa mga kamay ng Reyna ay gagamitin niya sila Julian at Scheherazade. Kinabukasan, isang magandang umaga na naman sa Front Terrace Estate. Nang magkasalubong sila Michael at Greg. Ikaw si Michael, tama ba? Sabi ni Greg. Sumagot naman ang ogre na, tumabi ka. Ayaw ko na makipagtalo pa sayo. Napangiti naman si Greg habang may dinudukot sa loob ng damit nito. Sabay inihagis ang isang eroplanong papel na tumama naman sa ulo ng ogre. Sinabi ni Greg na magkita sila sa lugar na nakasulat sa papel. Para matapos na ang kanilang bangayan. Pagtingin ng ogre sa papel ay bigla itong nagalit. At sinabi na hindi ugali ng mga ogre ang tumakbo sa labanan kaya tinanggap niya ito. Samantala sa gabi makikita na tila malalim ang iniisip ni Julian. Ang nasa isip pala nito ay si Scheherazade. Sinabi ni Julian na di niya mapigilan isipin ang dalaga.
dahil sa ganda ng buhok nito at mala-perlas na mga mata. Bagamat mukhang Amazona ang pangangatawan ay may tinatago naman itong magandang kalooban. Nang biglang bumulong si Lloyd at sinabi na, in love ka na sa kanya. Kaya nagulat si Julian at tinanong si Lloyd kung ano ang ginagawa nito at bakit parang alam niya ang nararamdaman ng mga tao. Sinabi naman ni Lloyd na kita naman sa ikilos ni Julian na in love talaga ito. Pero tila itinatanggi pa rin ni Julian. Ano ba ang kailangan mo sa akin, bakit ka nandito, tanong ni Julian. Sinabi naman ni Lloyd na bukas ay magre-record ito ng lullaby para kay Scheherazade. Na kung saan kapag naibigay na niya ito ay uuwi na si Scheherazade sa bayan nila. At pagkatapos ay dahan-dahan na lumalabas si Lloyd sa kwarto ni Julian habang sinasabi ang pag-alis ni Scheherazade. Kaya tila napatahimik si Julian. Samantala, habang pinapayuhan ni Greg ang mga kasamahan ay dumating naman ang iba pang mga ogre na tila mga galit dahil sa pag-aakalang one-on-one lang ang laban na gagawin pero nagpaplano ng hindi maganda si Greg. Sinabi ni Greg na, nahuli niyo kami, ngayon tapusin na natin dito ang relasyon ng mga ogre at mga tao. Sa isang banda naman ay pinuntahan ni Lloyd si Scheherazade, mabilis naman itong binigwasan ng dalaga. Sinabi ni Lloyd na wala pa naman itong sinasabi, pero sinabi lang ni Scheherazade na, patawarin mo ako. Sanay na ang katawan ko kumilos ng ganito sa tuwing makikita-kita. Pero dito ay sinabi ni Lloyd na, si Julian ay sobrang matalino kaya mabibigyan ito agad ng posisyon at posible na bukas na ito mangyari. Kung saan aalis din agad ito. Tila nalungkot naman si Scheherazade. Makikita ang dalawa na iniisip ang isa't isa sa posibleng huling pagkikita nila. Kaya dito ay sinabi nilang parehas na hindi nila hahayaan na mangyari iyon, kaya makikita na nagmamadali ang dalawa habang naglalakad. Habang si Lloyd ay makikita na sinisigarilyo ang mais. Hahaha, samantala makikita si Michael na hinihintay si Greg. At paglingon nito ay nakita niya si Emily. Napatanong naman si Emily kung ano ang ginagawa nito dito. Dahil siya ay pinapunta lang ng kuya niya. Sabay naglabasan ang grupo nila Greg at ng mga ogre. At tinulak ang dalawa dahilan para magdikit ang mga ito na ikinapulan ng mga pisngi ng dalawa. At dito ay sinabi ni Greg na ngayon ang araw na official ng couple na si Emily at si Michael. Samantala makikitang kinakabahan si Julian para sa pagtatapat nito ng pag-ibig kay Scheherazade. Ganon din naman ang dalaga, pero si Scheherazade ay sa kwarto ng mga magulang ni Julian nagpunta at makikitang nakaluhod ito at hiniling kila Count Arcos na hayaan na mapakasal sa kanya ang bunsong anak ng mga ito. At dito ay makikita natin si Lloyd na masaya dahil tila tagumpay ang kanyang naging plano, at sinasabi sa isip na hindi na siya basta-basta magagamit ni Queen Alicia kahit gustuhin man ito. Salamat sa panunood, see you on the next one.